Nagsisimula ang episode 15, nang marating ni Sung Jung ang rooftop ng gusali habang hinahabol siya ng mga lalaki. Habang si Chun ay may dalang baril at itinutok ito kay Sung Jung. Samantala, nakatanggap ng mensahe si Cholgang, na nagsasabing wag siyang bumalik ng North Korea kung hindi niya mapapatay si Kapitan Lee. Maya-maya dumating si Kapitan Lee, at tinututukan niya ng baril si Cholgang. Habang, napapalibutan sila ng mga pulis, at hinihiling ng pulis sa kanila na ibaba nila ang kanilang armas. Kinukuha ni Cholgang ang kanyang baril upang barilin si Kapitan Lee, at nakaiwas si Kapitan Lee. At ito ang nagudyok sa mga pulis na paputukan si Cholgang. Bago mamatay si Cholgang, sinabi niya kay Kapitan Lee, na hindi siya makakauwi dahil nagpadala na si Cholgang ng ebidensya sa North Korea, na nagpapatunay na magkasama sina Kapitan Lee at Seri dito sa South Korea. At ang ama ni Kapitan Lee ay makukulong. Ang mga pulis ay sumugod sa gusali habang si Kapitan Lee ay nag-iisip na magpakamatay. Sa kabutihang palad ay ibinaba ni Kapitan Lee ang kanyang armas. Samantala, malalim ang iniisip ni Manbak, inaalala nito ang kanyang pamilya. Si Seri ay nakikipag-usap kina Manbak at Kwangbam tungkol sa kinaroroonan ni Kapitan Lee, tinawagan ito ni Seri ngunit wala siyang nakuhang tugon. Habang sa nayo ng North Korea, ang asawa ni Manbak, ay nakikiusap sa mga lalaki na iwan ang kanyang anak sa kanyang mga kaibigan. At kusa siyang sasama sa kanila. Ang iba pang mga kababaihan ay sumugod upang pigilan ang mga lalaki na dalhin ang asawa ni Manbak. At dahil kay Young A nalaman nila na hindi pala galing sa kagawaran ng kaligtasan ang mga lalaking gustong kumuha sa asawa ni Manbak. Umalis ang dalawang lalaki na hindi dala ang asawa ni Manbak. At hiniling Young A sa asawa ni Manbak na doon muna manatili sa kanyang bahay para na rin sa kaligtasan nila. Sa Seoul, nakipag-usap si Sang-a sa kanyang asawa at ipinahayag na mayroon pa silang pagkakataon makabawi, dahil alam na ni Sang-a na si Kapitan Lee at ang mga kasamahan nito ay taga North Korea. Samantala sa ospital, dumating ang mga agent para arestuhin ang mga kasamahan ni Kapitan Lee, at hinabol nila ang mga ito. Pumasok din ang mga agent sa loob ng silid ni Seri, at ipinaalam na aarestuhin nila ang mga taong galing sa North Korea. Hinuli nila sina Manbak at Kwangbam. Samantala ang tatlo ay nagtatago, na pagtanto nila na nalaman na ng mga otoridad na sila ay taga North Korea. At nais ni Jisoo na isakripisyo ang kanyang sarili, dahil wala naman siyang pamilya. Upang makatakas lang ang dalawa niyang kasamahan. Ngunit sa kasamaang palad na huli pa rin silang lahat. Lumapit sa kanila si Seri, umiiyak na hinihiling ni Seri na isama rin siya at magpapaliwanag siya. At sinisisi ni Seri ang kanyang sarili sa pagkakahuli sa mga kasamahan ni Kapitan Lee. Sa kabilang panig hinuli rin nila si Kapitan Lee. Sa National Intelligence Service Building, pinagbihis ang mga tropa, at kinunan sila ng mga larawan. At ang bawat isa ay pinaglagda. At pagkatapos ay kinuwaan din sila ng BMI si Jisoo ay ipinasok sa isang silid kung saan malalaman ng isang aparato kung nagsisinungaling ang isang tao. At ang pag-aakala ni Jisoo ay sasaktan siya. Kalaunan ay nakipagkita si Yundong kay Jisoo sa kantin, na sinasabing alam na nila ang lahat tungkol sa kanila. Dahil sa ipinakita kay Yundong kung saan siya galing at ang kanyang bansa. Sinabi din ni Yundong na hindi siya pinahirapan o ginawaan ng masama. Samantala, si Kapitan Lee ay nananatiling kalmado at tahimik sa silid ng interogasyon, nalaman din nila na si Kapitan Lee ay anak ng isang mataas na opisyal sa North Korea. At kailangan pa nila ng masusing imbestigasyon. Sa North Korea, nalaman ng kanyang ama na si Kapitan Lee ay nahuli sa South Korea. At dumating na sila sa puntong hindi na nila ito mapipigilan. At pinaalam din sa ama ni Kapitan Lee, na namatay na si Cholgang. Kasabay nito, sinabi ni Chun kay Sung Jung na papunta sila sa China. Sa South Korea nakipag-usap si Sejong sa kanyang ama, tungkol sa isyu ngayon ni Seri dahil sa nagdala siya ng mga tao na nagmula sa North Korea. Ngunit hindi rin sila pinakinggan ng kanyang ama. Sa North Korea, pagkatapos magpalipis ng gabi sa isang silid, kinalagan ni Chun si Sung Jung at hinayaan siyang makatakas ng maglaon ay nakatanggap si Sung Jung ng tulong mula sa mga ulilang bata upang hindi siya mahanap ng mga taong humahabol sa kanya. At bilang isa rin si Sung Jung sa mga batang ulila, na nagpapaalala sa kanya ng kanyang sarili, nagpasya siyang bigyan ng pera ang bata bilang pasasalamat. Sa South Korea, matapos tingnan ng mga agent ng NIS ang footage ni Kapitan Lee na gumagawa ng mabubuting gawain, tinanong nila si Kapitan Lee tungkol sa kanyang mga dahilan kung bakit siya nasa South Korea. Si Kapitan Lee ay nagsisinungaling sa kanyang mga sinasabi. Sinabi niya na siya ay dumating upang kumbensihin si Seri na bumalik sa North Korea, at ang mga kasamahan ni Kapitan Lee ay walang kinalaman sa kanyang ginagawa dahil pinilit lang ni Kapitan Lee sila na tulungan siya na kumbensihin si Seri na bumalik sa North Korea.
Bumisita si Chief Kim kay Seri sa ospital. Sinabi ni Seri kay Chief Kim na hindi totoo ang mga sinasabi ni Kapitan Ri na pinipilit siya nito. Sa katunayan ay ginawa ni Kapitan Ri ang lahat maprotektahan lang si Seri at makabalik ng ligtas sa South Korea. Kahit na buhay ni Kapitan Ri pa ang kapalit maging ligtas lang si Seri. Sinabi ni Seri na pumunta si Kapitan Ri dito sa South Korea upang hulihin si Chol-gang, na tinakasan ang kanyang kasalanan sa North Korea at protektahan na rin si Seri. At hinihiling ni Seri na makauwi ng ligtas si Kapitan Ri kahit na makulong pa si Seri. Lahat ng mga kasamahan ni Kapitan Ri ay tumanggi na tungstego kaya nagpa siya ang NIS na dalhin si Seri para sa isang harapang pakikipanayam na kinasasangkutan ni Kapitan Ri. Pagkatapos ay nagkita sina Seri at Kapitan Ri sa isang silid. Upang mapatunayan kung ano ba talaga ang totoo, ngunit parang hindi pa rin nagsasabi ng katotohanan si Kapitan Ri. Iginigit pa rin ni Kapitan Ri na nandito siya sa South Korea upang kumbensihin si Seri at pakinabangan dahil sa mayaman si Seri. Sinabihan siya ni Seri pag pinagpatuloy niya ang kanyang pagsisinungaling baka hindi na si Kapitan Ri makauwi at hahatulan bilang isang kriminal. Hinihiling ni Kapitan Ri kay Seri na umalis na. Pagkalabas ni Seri ay bigla na lang siya hinimatay, at dali-dali siyang binuhat upang dalhin sa ospital. Nang malaman ni Kapitan Ri na si Seri ay hinimatay, tinakbuhan niya ito ngunit huli na siya at papalabas na sila. Si Kapitan Ri ay malungkot na umiiyak. Sa ospital, nalaman nila na si Seri ay may pagkalason sa dugo dahil sa kanyang natamong sugat at mataas na antas ng kanyang stress. Sa North Korea, dumating si Sung-jung sa nayon at humingi ng pagkain sa mga babae. Sa loob, walang awang nelentakan ni Sung-jung ang pagkain dahil sa gutom nito. Sa wakas ay nagawang tawagan ni Dan si Sung-jung, matapos niyang subukang tawagan sa buong araw at magkita sila sa bahay ni Kapitan Ri. Sinabi ni Sung-jung sa kanya na kailangan niyang umalis dahil pinaghahanap na siya ng Departamento ng Seguridad. Sa kabilang panig, galit na galit ang ina ni Dan, dahil nalaman na niya na si Kapitan Ri ay may iba ng minamahal. Sinabi ni Sung-jung kay Dan, na nag-book na siya ng tiket, dahil sa hindi na siya pwedeng magtagal dito sa North Korea at baka mahuli pa siya. At hinihiling ni Sung-jung kay Dan, na ihatid siya sa airport. Nagpasalamat din si Sung-jung kay So-dan, sa lahat ng ginawa ni Dan, para sa kanya. Sinabi rin ni Sung-jung kay So-dan, na sinisikap niyang maging mabuti at hindi niya alam ngayon kung saan siya totungo. Sinabi ni Sung-jung na hindi man ito dapat na gawin, isinuot niya ang sing-sing sa kamay ni So-dan. At sinabi ni Sung-jung na babalik siya kung maging maayos na ang kanyang buhay. Emosyonal silang dalawa habang niyayakap ang isa't isa. At mabubuhay si Sung-jung ng tama para kay So-dan. Sa gusali ng NIS sa South Korea, nalaman ng agent na si Kim na ginagamit ng mga kasamahan ni Kapitan Ri ang credit card ni Seri, ngunit nagulat nang makitang gumastos lamang sila ng pera sa mga walang kwentang bagay, tulad ng mga video game at karaoke. Nalilito tuloy ang mga agent kung ano ba talaga ang misyon nila at pumunta pa dito sa South Korea. Pagkatapos ay ipinakita nila kay Kapitan Ri ang ginawang mensahe ni Chol-gang sa isang email. At hiniling ng agent na maging totoo si Kapitan Ri sa kanyang sarili. At nalaman din ni Kapitan Ri na nasa ICU si Seri. Sa North Korea habang nasa airport si Sung-jung, nakatanggap siya ng tawag, na nagsasabing kung hindi siya pupunta ay sasaktan nila si So-dan. Sa ospital, si Seri ay humaharap sa hindi mabuting kalagayan. At nanaginip si Seri ng araw na naaksidente siya at napadpad sa North Korea. Si Kapitan Ri ay pinahihintulutang makalabas upang makita si Seri, dahil sa kritikal ang kanyang kalagayan. Habang si Sung-jung ay napapaisip kung pupuntahan ba niya si So-dan para iligtas. Pumasok si Sung-jung sa isang pabrika at pinagbabaril ang lahat ng mga taong kumuha kay So-dan. Ngunit sa kasamaang palad ay natamaan si Sung-jung. Tumatakbo si Dan palapit kay Sung-jung habang umiiyak, habang iniisip ni Sung-jun sa kanyang sarili na siya ay malungkot at masaya na si Dan ang nasa tabi niya sa mga oras na ito. Samantala, si Seri ay nasa hindi magandang kondisyon. Habang si Kapitan Ri ay nagmamadaling tumatakbo patungo sa silid kung saan si Seri. Sa sandaling ito, huminto ang tibok ng puso ni Seri at sinimulang gawin ng doktor ang CPR sa kabilang panig. Umiiyak si Dan, na hinihiling kay Sung-jung na wag mamatay. At iniisip ni Dan ang sinabi ni Sung-jung na bigyan siya ng pagkakataon pag naging maayos na ang kanyang buhay. Sinabi ni Dan sa kanya na bibigyan niya si Sung-jung ng pagkakataon. Sinabi ni Sung-jung na mahal niya si Dan habang ibinibigay niya ang kanyang huling hininga. Hindi mapakali si Dan at nakiusap sa mga paramedic na gumawa ng paraan. Umiiyak si Dan habang sinasabing, gumising ka Sung-jung. Samantala, bumalik na ang vitals ni Seri. Sinabi ng doktor sa pamilya ni Seri na sa ngayon ay stable na ang kondisyon ni Seri.
At hintayin na lang ang kanyang paggaling. Hinihiling ng pamilya ni Seri sa agent na manatili muna si Kapitan Ri sa tabi ni Seri hanggang sa maging mabuti si Seri. Habang si Kapitan Ri ay emosyonal na nakatingin kay Seri. Samantala, sama-sama kumakain ang mga tropa, habang si Jisoo ay nagsasabi sa kanyang mga kasamahan na huwag basta-bastang magtitiwala sa mabuting ipinapakita ng mga agent sa kanila. Dahil sa inalok pala si Jisoo na dumito na sa South Korea manatili, at tutulungan siya ng gobyerno ng South Korea. Pati na rin ang mga kasamahan nito. At nag-aalala din sila kay Kapitan Ri, dahil hindi pa nila ito nakikita. Makalipas ang isang linggo sa North Korea, tinalakay ng ama ni Kapitan Ri, ang kasalukuyang sitwasyon kasama ang direktor ng militar. At nais ng ama ni Kapitan Ri na makipagpalitan na lang ng mga bihag ang dalawang bansa, upang makalaya at makauwi na rin sina Kapitan Ri at ang mga kasamahan nito. Habang ang taga-NIS, ay sang-ayon din sa gagawing palitan ng dalawang bansa. At gagawin nila itong palihim, upang wala nang maging problema. Dahil pareho ang ama ni Kapitan Ri at ang direktor militar, na may something sa isa't isa, pumayag silang pagtakpan ang isa't isa ngunit iginiit ng direktor militar na siya ang mamahala sa gagawing pagpapalitan. Sa ospital, binisita si Seri ng kanyang mga empleyado upang kumustahin, at sa ngayon ay naging mabuti na ang kalagayan ni Seri. Dumating ang stepmom ni Seri, at sinabing ibabalik na si Kapitan Ri sa North Korea, ngayong araw mismo. Nalaman din ni Seri mula sa kanyang stepmom, na si Kapitan Ri, ay hindi umalis sa tabi nito habang walang malay si Seri. Nanatiling nakatayo si Kapitan Ri ng mga ilang araw, hindi kumakain hindi natutulog, at pinagmamasdan lang si Seri. At pagkagising ni Seri ay umalis na si Kapitan Ri nang hindi namamalayan ni Seri. Pagkatapos ay hinihiling ni Seri sa kanyang stepmom na puntahan nila si Kapitan Ri para magpaalam. Samantala, sakay ng bus sina Kapitan Ri at ang kanyang mga tropa. Pinag-usapan nila si Seri dahil sa nag-aalala din sila. At nalaman din nila na nasa mabuting kalagayan na si Seri sa mga oras na ito. At lagi nilang maaalala paminsan-minsan ang bansang South Korea. Samantala, sakay ng kotse si Seri kasama ang kanyang stepmom, papunta kung saan magaganap ang palitan ng dalawang bansa. Nang makarating ang bus sa hangganan, bumaba ang mga tropa at si Kapitan Ri, sa bus. At nagsimulang maglakad patungo sa linya. Sinisikap ni Agent Kim na maghintay ng kaunti ang mga taga-North Korean bago magpalitan, ngunit iginigiit nilang gawin ang palitan ngayon. At sinimulan na nila ang palitan. Dumating si Seri at ang kanyang ina habang papatawid ng linya si Kapitan Ri, at inaaresto. Ito ay nagudyok kay Seri na tumakbo patungo kay Kapitan Ri. At habang tumatawid si Kapitan Ri sa linya pabalik kay Seri, ang bawat panig ay kumukuha ng kanilang mga baril. Habang magkayakap sina Seri at Kapitan Ri, tinanong ni Seri siya kung bakit siya inaresto at sinisisi ang sarili. Sinabi ni Kapitan Ri na walang mangyayaring masama sa kanya. At kung ano man ang mangyari kay Kapitan Ri walang kasalanan si Seri. At humingi ng paumanhin si Kapitan Ri para sa kanyang mga sinabi noong nakaraang araw. Ipinahayag nilang dalawa ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa, at pagkatapos si Kapitan Ri ay kinuha upang ibalik na sa North Korea. Lahat ng mga tropa ay umiiyak din at nagagawang sumigaw ng mga nagmamalasakit na salita para kay Seri habang papaalis na sila. Sa North Korea, hiniling ng ina ni Kapitan Ri sa kanyang asawa na ibalik ng buhay ang kanyang anak. Habang sina Kapitan Ri at ang mga kasamahan nito ay dinala sa kakahuyan at nandoon ang direktor militar na nagpaplanong patayin sila. Iginiit ni Kapitan Ri na magkaroon ng patas na paglilitis sa kanyang nagawang kasalanan, at walang kinalaman ang mga kasamahan nito. Ngunit inilabas ng mga sundalo ang kanilang mga baril. Ang mga sundalo ay binaril ng ama ni Kapitan Ri, at ng kanyang mga tauhan. Sinabi ng ama ni Kapitan Ri sa direktor ay labag sa batas ang pagpatay na hindi dumadaan sa patas na paglilitis, upang walang madamay na mga inosente. Bago pa man, makapagpaputok ang direktor militar ay binaril na siya ng ama ni Kapitan Ri. Sa sasakyan humingi ng tawad si Kapitan Ri sa kanyang ama, at sapat na sa kanyang ama na nakabalik si Kapitan Ri ng buhay. At ang kanyang ina ay natutuwa sa pagbabalik ni Kapitan Ri. Habang si Manbak ay nakabalik na sa kanyang pamilya. Sa kabilang panig, nag-aalala ang ina ni Dan, dahil sa ayaw pa rin na kumain ito. Lumabas si Dan ng silid at hiniling sa kanila na gusto niyang maghiganti, at nakipagkita si Dan kay Chun. Habang iniisip ni Dan na maaring ang pangalawang kapatid ni Seri ang nagbayad sa gang na responsable sa pagkamatay ni Sungjung. Samantala, nagagalit si Seyong sa kanyang asawa dahil sa mga pinaggagawa nito at namatay nga si Sungjung. At baka madamay pa si Seyong sa ginawang gulo ng kanyang asawa. Pagkatapos si Seyong at ang kanyang asawa, na nagulat nang makita si Seri kasama ang kanilang ama.
Dumating din sina Manager O at Agent Kim at isiniwalat na nagpadala si Chun ng impormasyon tungkol sa pagkakasangkot nila kay Cholgang upang patayin si Seri. Si Seyong at ang kanyang asawa ay kakasuhan ng patong-patong na kasalanan. At dahil sa ginawa nila, sasama sila kay Agent Kim upang maimbestigahan pa, at sinabi ng kanyang ama ay pinuputol na niya ang kanyang kaugnayan sa kanyang anak na si Seyong. Pag-uwi ni Seri, nakita niya ang mga pagkain sa ref na iniwan ni Kapitan Ri para sa kanya. Nagsimula siyang umiyak, pagkatapos ay humiga sa kama na nakikinig sa piano recording na iniwan ni Kapitan Ri. Nakatanggap si Seri ng text mula kay Kapitan Ri, na labis pa rin itong nag-aalala sa kanya. Sinabi ni Kapitan Ri sa kanya na mayroon pa siyang mga bagay na sasabihin sa kanya at pumunta sa bookshelf kung saan inayos niya ang mga libro para sabihin ang I love you Seri, tulad ng ginawa niya sa kanya sa North Korea. Pagkatapos ay nakatanggap si Seri ng iba't ibang mga text sa mga susunod na araw kasama ang pagsasabi sa kanya na maglakad habang ginagawa rin ito ni Kapitan Ri. Sa North Korea, ginugunitan ng 4 na sundalo ang kanilang oras sa Seoul at nami-miss ang mga bagay tulad ng mainit na tubig at internet. Samantala, ang ina ni Dan ay pumunta upang bisitahin ang mga kababaihan sa nayon at bigyan sila ng mga produktong pampaganda, na ang gumawa ay ang Seri's Choice. Ang mga babae ay naantig ng mapagtanto nila na si Seri ay hindi nakalimutan ang tungkol sa kanila at masaya sila na nakauwi si Seri ng ligtas. Parehong nagkikita at nag-uusap ang ina ni Dan at Kapitan Ri tungkol sa kanilang mga anak. Pareho silang nagpapatahimik at humingi ng paumanhin sa isa't isa habang ipinaliwanag ng ina ni Dan na ang kanyang anak na babae ay may minamahal at nagmamahal din sa kanya. Kasabay nito, binisita ni Dan si Kapitan Ri at binanggit si Sungjung. Sinabi ni Dan na malayo ang pinuntahan ni Sungjung at hindi na siya kailanman babalik. Habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa kanilang mga oras sa Switzerland at kung bakit panay kuha ni Kapitan Ri ng mga larawan sa mga tanawin. Iniabot ni So-dan kay Kapitan Ri ang kanyang lumang kamera, at naglalaman ng mga larawan ni Seri, nakuha sa isang sikat na tulay. Sa Seoul, Korea, nakatanggap si Seri ng isa pang text at isang flower pot na may mga tagubilin kung paano ito palaguin. Patuloy niyang inaalagaan ang halaman, habang nakikita niya itong lumalaki. Si Kapitan Ri naman ay pinagmamasdan ng isang halamang kamatis. Samantala, sumasayaw si Seri at makikita naman natin na mataas ang energy nito at masaya. Habang patuloy siyang nakakatanggap ng mga text sa buong taon, at tila mas masaya si Seri at tinatrata niya ang kanyang mga tauhan ng mas mabuti sa isang kainan sa Chechen restaurant. Dahil sa mga text message ni Kapitan Ri, pakiramdam ni Seri na magkasama sila sa buong taon, at magkatulad ang kanilang nararamdaman sa isa't isa. Sa wakas ay nakatanggap si Seri ng pagbati mula kay Kapitan Ri sa kanyang kaarawan. At ito na muna ang huling mensahe niya mula kay Kapitan Ri. Dahil natapos na ang reserve message para sa isang taon, at tinanong ni Kapitan Ri siya kung ang kanyang halaman ay namumulaklak na. Ito ang halamang Edelweiss, at sinabi ni Kapitan Ri, doon sila magkikita kung saan tumutubo ang halamang Edelweiss, kung kailan, hindi pa masasabi ni Kapitan Ri. Sa nayon ng North Korea, lahat ng 4 na babae ay nagbihis ng maganda para sa isang salo-salo kasama sina Kapitan Ri at ang mga tropa. Sinabihan ni Kapitan Ri ang mga babae na maging mabait sila sa bagong kapitan. Dahil si Kapitan Ri ay napili na maging pianist sa National Symphony Orchestra. At ang bagong kapitan ay si Payo Chisu ay mukhang proud siya sa kanyang sarili bilang isang kapitan. Nalulungkot ang mga babae na makita aalis na si Kapitan Ri, pero ipinangako ni Kapitan Ri na magkikita pa sila. Sa Seoul, Korea, nakipag-usap si Seri sa kanyang kapatid tungkol sa paggawa ng tamang desisyon na kumuha ng isang profesional na tagapamahala upang alagaan ang kumpanya. Pagkatapos ay iminumungkahi ni Seri ang pagbuo ng isang foundation upang suportahan ang mga mahihirap na bata. Makalipas ang isang taon, muling nailabot ni Seri ang lawa sa Iseltwold at naalala si Kapitan Ri, na tumutugtog ng piano. Sa Seoul, kinausap ni Seri ang kanyang ina tungkol sa kanyang plano na mag-organisa ng taunang musical performances para sa musical genius na kanyang itinataguyod at mag-post ng mga artikulo tungkol dito. Sa pag-asang makikita ito ni Kapitan Ri, umaasa si Seri na balang araw ay mahahanap din siya ni Kapitan Ri. Pagkatapos ay pumunta si Seri sa isang bundok na puno ng nyebe, sa Switzerland para sa kanyang paragliding. At umaasang magkikita sila ni Kapitan Ri sa pagkakataong ito. At pagkalapag ni Seri ay natakpan siya ng kanyang parachute. Habang nagrereklamo si Seri tungkol sa kanyang paglipag at umaalis sa kanyang parachute, nagulat siya nang makitang nakatingin sa kanya si Kapitan Ri. At sinabi ni Kapitan Ri na namiss niya ng husto si Seri. Tumakbo si Seri papunta sa kanya at niyakap ito.
At tinatanong ni Seri kung paano nakarating si Kapitan Ri sa lugar na ito. Sinabi ni Kapitan Ri na maling tren ang kanyang nasakyan. Kaya napunta siya sa lugar na ito. Ang lugar na gusto niyang puntahan sa araw man o gabi. Pagkatapos ay hinalikan ni Kapitan Ri si Seri. Samantala, ang ina ni So-dan ay nagpapahula kung makakatagpo pa ba ng lalaking magmamahal sa kanyang anak. Sinabi ng manghuhula na wala ng lalaking magmamahal kay Dan, maliban sa lalaking minahal niya noon. At magtatagumpay si Dan sa kanyang buhay, at dahil sa taas ng kanyang tagumpay hindi na kailangan ni Dan ng lalaki sa kanyang buhay. Dumating si Dan at sinabi sa kanyang ina mamumuhay sila ng masaya at magti-TikTok sa social media. At magiging busy na si Dan sa kanyang musika sa Russia. Sa nayon, si Manbak at ang kanyang pamilya ay lilipat na sa kabisera, dahil siya ay nakakuha ng trabaho sa isang studio ng pelikula na nagre-record ng mga tunog. Ang 4 na sundalo ay nagtungo sa palengke at subukang maghanap ng mga produktong pampaganda. Binibigyan sila ng babae ng produkto mula sa Sarah's Choice. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa pag-alis ni Kapitan Ri, upang hanapin si Seri. Dumating muli si Seri sa Switzerland para sa pag-organisa ng pagtatanghal ng musika. At sinabi ni Seri sa may-ari ng hotel na ang 2 linggong ginugol niya rito ang pinakamaganda sa kanyang mga taon. Sa gabi, dumating din si Kapitan Ri at umupo sa tabi niya habang nakikinig sa tumutugtog ng piano. Kinabukasan, nagising sila sa isang bahay na magkasamang tinatanaw ang lawa at nagkita para sa isang picnic at silang dalawa ay masaya na magkasama. At dito nagtatapos ang ating drama. Huwag kalimutan na mag-subscribe. Salamat!